Sislay, ilang years ka na po sa being OFW sa Hong Kong? Dito po sa Hong Kong is 4 years po sa dating amo. Then sa bagong amo ko po is magti 2 years po. So turning to 6 years po. During sa pagbaka mo dito bilang OFW sa Hong Kong, ano po yung experience na pwede mong air sa mga nanonood na kapwa nating OFW at lalo na sa mga pamilya natin sa Pilipinas so that they may know what experience you can share? Praise the Lord. Dahil paano po, hindi po naging mabuti yung interview ko nung sa una kong amo, hindi po naging mabuti yung kalagayan ko doon. Ang dami ko pong pinagdaanan, doon din rin ako nagkasakit. Pero the rest of the year naman po, hindi ako pinabayaan ni Lord. And very thankful po ako sa journey ko kasi doon po ako lalong naging matibay. Then nagkaroon po ako ng bagong employer, naniniwala ako, nakaloob po ito ni Lord sa akin. Okay. Sa ngayon, sis, what is your greatest desire na bilang OFW at ngayon nakakita ka na ng employer na talagang coming from the Lord, blessing? Ano yung masasabi mong maituturo mo sa gustong maging OFW ngayong nandito sa Hong Kong? So, ayun lang po. Dapat lang din talaga na maging matatag tayo sa lahat ng bagay. And lahat naman po, walang imposible sa atin, lalo na kung para sa pamilya natin to. We suffered a lot po talaga, lalo na po bilang isang nanay na sa'yo lang umaasa ang lahat. Ang lahat po kailangan mong i-provide para sa kanila. Pero the rest of the year na inilaan ko naman po dito sa Hong Kong, hindi talaga siya ganun kadali. Mahirap, may times na umiiyak ka, nakakaramdam pa ng lungkot. Pero hindi naman tayo pababayaan ni Lord. At isa doon, nagiging matatag ako kasi alam ko na yung paghihirap at mga pagod ko dito is magwo-worth siya kasi para yun sa mga anak ko, para mapag-aral ko sila, maibigay ko yung the best para sa kanila. Bilang isang nanay, mahirap na matutulog ka na hindi mo sila kasama. Tsaka po, si Sislay is a single mother. Sa ilan po yung anak mo? 3 po. Oh, so ano po yung mga age nila? Yung eldest ko po is magta 21 years old. 18 years old, then 16 years old. Bali yung unang dalawa po is lalaki sila, tas isa lang po yung babae. Being a single mom, what made you think na kinaya mo? Hindi talaga madali. Pag-usapang anak na talaga, mahirap. Ang hirap magpanggap na lagi ka masaya kasi ayoko nakikita ng mga anak ko na napapagod ako. Na pag may kailangan sila, ang sagot ko hindi. Laging meron kahit alam kong wala. Yun talaga yung pinakamasakit sa akin kasi hindi lang naman din kasi talaga pera yung usapan pagdating sa mga anak. Kasi lumalaki sila na hindi mo sila kasama. Ang sakit-sakit nun na may mga times na may ginagawa ka sa amo mo, yung anak nila na asikaso mo, nabibigay mo yung best na paninilbihan nila yung paghatid sundo to school, which is hindi talaga naranasan ng anak ko yun sa akin kasi lagi ako nasa malayo, bata pa lang sila. Nagugulat na lang talaga ako na pag-uwi ko ng Pilipinas, malalaki na sila. Ang hirap para sa akin kasi iniisip ko dati na bakit nangyari ito sa akin. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga pinlano maging OFW. Dati, tumitingala lang ako sa langit. Sabi ko, pag nakakita ko ng eroplano, sabi ko, balang araw gusto ko sumakay ng eroplano. Pero dinala ako ni Lord na magtrabaho dito. Kasi, ito yung magiging panimula ko para maibigay ko yung best sa mga anak ko. Ito lang din yung alam kong way. Sabi nga nila, the greatest love na maibibigay ang nanay talaga. Mother can sacrifice everything, whether financial, feelings, lahat. Kasi yung nanay daw sa ilaw talaga ng tahanan na kahit anong bigat ng magiging OFW kinakaya tulad ni Sislay. So, I salute for all the single mother out there na despite sa ano pang pakikibaka na ginagawa, hindi po
nagiging mahirap po ang sitwasyon ng isang single mother. But despite na napiprevail po yung love over sacrifice, it will never go wrong. Lalo na po, alam ko po yung tatlong anak ni Sis Lai is very, napakatalino, very industrial sila. At nakikita at nasi-share rin po ni Sis Lai na they are really excelling in their fields, lalo na sa mga studies nila. Ano po yung, mag-graduate na po ba yung dalawa mong anak? Bali, yung panganay ko po is nag-aaral po siya ngayon. Second sem na po ng Bachelor Science Transformation. BSMT po, Seaman course po. Then yung pangalawa ko po is graduating siya ngayon. Tapos yung pangatlo naman po, yung bunso is graduating din po, grade 10. Bali, next school year po, dalawa na po yung college ko. You see, yun na po yung fruit of labor po. Sabi nga ng pastor namin na behind all the sacrifices, the mother will really applaud. Kasi nakikita mo talaga na ngayon nakikita natin si Sis Lai na umiyak, but that's the greatest gift talaga. Kasi hindi po yun yung iyak ng kalungkutan. That's the joy of happiness. The joy na nakikita niya despite na nahihirapan siya. Her children excel in a very good manner. Hindi lang kasi dala-dala niya yung pain. Pero sa lahat ng pakikibakan niya, ang kasakasama niya ay si Lord. Kaya Sis Lai, you deserve everything, and we are so proud of you na despite po ng iyak mo, alam ko, because I'm also a single mother, and I'm so proud of you. And to our mga viewers, ano po yung ang ipapadala mong moral o lesson sa kanila? Sa akin po, mapapadala ko lang na moral lesson sa kanila na walang susuko. Lahat kaya nating lampasan, hindi sa sarili nating lakas, kundi dapat lagi nating kasama si Lord. Huwag tayong titigil manalangin dahil prayer is powerful talaga. Then, lahat naman ng gusto mo, mapangyayari yon according to the Lord will. Hindi tayo dadalhin ni Lord sa mahirap na sitwasyon. Walang ipinangako ang Lord na magiging madali ang lahat para sa atin. Pero ang pangako ng Lord sa atin, maliwanag ng paliwanag. In all aspect of struggles of our life, hanggang sa marating natin yung tagumpay natin, Lord is always for us. Yes, thank you. Meron ka bang favorite verses na may i-share Sis Lai? Meron pa. Basahin ko lang po dito sa cellphone ko. Ito po ay, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans good and not to disaster, to give you a future days." Napakaganda po nito. Kumbaga, nasa atin yung pagpaplano na kay Lord yung katuparan. Kahit ano pang pangarap natin, hindi yun ibibigay ni Lord kung hindi para sa atin yun. Kasi kung ikakapahamak lang natin yun, hindi niya talaga yun mapangyayari. Gusto ni Lord ang the best para sa atin. Although minsan napipil natin na parang bakit ganon, ang hirap ng lahat. Pero the rest of the day, nandun na tayo na mararamdaman natin na ginawa yun ni Lord para sa ikabubuti natin. God is good all the time. Thank you po. Thank you for watching po sa amin. And sundin niyo po ang next episode namin po. Sis Lai, thank you po.